What's up guys, mga kalingap, mga kapatid. Yan, panibagong vlog sa taong 2026. Yan. At meron tayong na pinuntahan rin dito sa lugar na kung saan tayo mag-scout. Ayan po mga kalingap, yun, at para malaman natin kung ano ang ating mga lakad sa araw-araw. Ito na nga po mga kalingap, mga kapatid, yung ating panibagong vlog, panibagong scout. Ating yung abang lingkod, Kalingap Jose. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, yung pakisubscribe mga kalingap, mga kapatid. Nandito tayo sa Piyuduran at mayroon tayong pupuntan dito na isang bahay na maliit lamang, maliit lang siya, pero ang ating sadya naman ay kahit paano sa makapanood nito ay matulungan natin po, sa pamamagitan ng ng bigas-bigas, grocery, kung ano pa man ang kanilang kailangan. Kaya ang kwento na ito mga kalingap, at malaman natin sa isang nakatira dito sa bahay nito. Tara po, alam po natin kung ano yung kwento ng guys, may-ari kalingap po yung bahay. Ayun, daming lagi dami silang container lagi dito kasi nga yung tubig dito, pahirapan din ang tubig dito, kaya siguro ang hanap buhay nila ay sa tubig. Po, magandang umaga, Nay. Ano pangalan ni Nanay? Umaga na rin. Evelyn. Kasi para bukas ito Kaya bukas umaga. Evelyn Mansion po. Ay, mayaman ito. Mansion. Oo. Kumusta ang buhay dito, Nay? Nakakaraos din po kahit papaano. Kami po ay walang sariling bahay, nakikitira lang po. Ano ang hanap buhay ni Nanay? Ako po ay nagpapataya lang sa waiting. Nagpapatay sa waiting? Ngayon po ay walang waiting. Sita at yung asawa mo? Yung asawa ko po, nag-iigib lang po. Yung ganyan pong negosyo namin, yung pong habal-habal. Ito? Yun po yun ang sa amin. Nagde-deliver po bahay-bahay. Ay, nagde-deliver siya ng tubig. Customer. Tapos, sa isang container. saan naman ang gagaling yung tubig? Doon po sa flowing. Yung flowing. Overflow. Yung overflow po. Diyan po, minsan kami nag-iigib sa may Arandia. Minsan po doon sa may West. Sa may Arandia, saan banda? Yung dito po sa may LCC. Ah, dyan lang. Po dyan. Tapos minsan po karamihan doon sa may South. May flowing din po doon sa may South. Oh. Doon po. Di 5 pesos ang isang container. Ano yun? Inumin or? Inumin po. Ah, pwede siyang inumin. Oh, ilan naman mga anak niyo, Nay? May anak po ako sa una, 6. 6 sa una. Opo, tapos isa po din sa pangdalawa. Kasi po yung asawa ko sa una namatay na. Ayun, ibig sabihin ay nagkakilala kayo ng asawa mo ngayon, biyuda ka. Opo. Oh. Anong trabaho naman dati yung asawa mo? Yung asawa ko po ay laborer dati sa pier, yung namatay. Ah, yung dito sa pier. Nagli-labor. Oh. Tapos, nung kayo nagkakilala ni Kuya nung ngayon, saan naman kayo nagkakilala? Dito lang po sa Zone 5. Kasi dati ako nung nagtitinda ng mga kakanin. Yung asawa ko po ngayon ay binatang matanda. Ay, di ibig sabihin, marunong ka ding gumawa ng kakanin? Hindi po, nag-aangkat lang po ako. Ay, naangkat mo tapos... Nilalako ko po. Dati saan mo naman nilalako? Dito lang po, around the dito sa Zona 5? Oh. Asan yung mga anak mo sa dati? Yung yung panganay ko po, nandun po sa tita ko sa Maoban, Quezon. Malalaki na sila? College na po. Ayun. Yung panganay? Opo. Yung pangalawa po nandito, nandun po siguro may ginagawa sila pong project at first year college. Pumapasya ba sila dito? Yung mga anak mo sa dati? Opo, last year po umuwi. Para ngayon pong taon, hindi po umuwi at mahal po ang pamasahe.
Tapos si ano, yung asawa mo ngayon, anong pangalan niya? Randy Rosales po. Arande Rosales. Hindi yung kano, yung habal-habal na yon, yung tricycle na yon, sa kanya ba yung ano? Sa amin po, inuhulugan po namin. Hmm. Inuhulugan po namin yung Hindi ba kayo nahirapan sa paghulog na ano ng motor? minsan po nadidelay talaga pag talagang walang-wala nadidelay. Nadidelay po. Kahit paano nakakabayad naman sa monthly? Po, minsan po delay, nagwa 1.5 na. Yung 1.1 namin hulog. 1.2 naging 1.5. Pag nadidelay kami. Yun ang dinideliver niya, tubig. Kaya pala meron akong nakakitang tubig doon na mga container sa likod. Opo. Sa inyo yun. Yun ang dinideliver niya. Sino nag-i-give? Si asawa mo na rin. Kararating lang po niya nagpapahinga, natutulog. Napagod ano. Bakit maraming bata ata dyan? Marami po nakikipaglaro yung anak ko kasi. Oh. Tsaka yung asawa ko ay medyo yung pangdinig niya. Mahina yung pandinig niya. Hindi talaga po. Pero dito, ganyan kalawak ang pagtulugan ninyo. Opo. May katre po dyan. Tsaka yung asawa ko tulog. Ganyan lang. Yun. Ganito lang kalawak Mas malawak pa nga ito sa tinitirahan namin doon Mas malawak pa ito. Pero yung likuran, sakop niya na ito doon. Opo, kasi At pinaka-kusina. Opo. Kasi po yung lote nito hanggang doon sa dulo. Yung nakikita yung malart hanggang Yung pinaka-kusina talaga ito. Dito. Ayan guys, mga kalingap, ito yung container na ginagamit ni... Anong pangalan ni Kuya? Yung asawa mo? Randy pala, bakit ito? Hindi na tapos hindi na kinulang na pangbubong. Simpleng bahay lang, pero kahit paano. Kumusta naman ang buhay ninyo, Nay? nakakaraos din Nakakaraos po. naman. Paano, kasi siguro po, talaga kailangan namin talagang kahit paano kumita ng maliit para makapag-aral ng mga bata. Kasi, Pero yung anak mo kay Kuya, ilang taon na yon? 6 years old po. 6 years old na. May bisita ka ata. Igib na bili ng tubig. Ano naman ang pamumuhay sa araw-araw? Kumusta naman yung pamumuhay? Dati yung araw-araw po ay nakakaraos na kahit papaano ay nakakakain din kahit papaano. Na mayroon ba kayong dinaramdam na nasubukan na paghihirap? Kung sa paghirap talaga, sobra. Kasi bago po ako nakapag-asawa sa kanya, marami akong dinanas na pagsubok na nagtinda halos ulan init sa kalsada para lang may taguyod yung mga bata. Doon sa unang asawa mo, di ba, sabi mo 6 na anak mo? Ano ang pamumuhay mo dati nung sila ay kasama mo? Yung asawa ko po nung nabubuhay. Nung nabubuhay pa lang? Nung nabubuhay pa po yung asawa ko, nagli-labor siya. Maliliit pa po yung mga bata sa bahay lang po ako. Yung asawa ko po ang nagli-labor sa araw-araw. Siya yung tumataguyod bilang padre di pamilya. Para kahit paano mabuhay yung asawa at anak niya. Tapos nung nagkasakit na po yung asawa ko kasi na ospital siya, halos 1 buwan sa ospital. Ako na po yung nagtaguyod manindahan yung mga kakanin tinitinda ko, nag-iikot. Paano mo naman nalampasan nung hirap nasa ospital yung asawa mo? Subali po yung nasa ospital po yung asawa ko. Siyempre may kaunti rin pong tumutulong kasi yung asawa ko kahit pa paano po ay may mga kaibigan din, may tumutulong. Habang po ako ay nagtitinda ng mga kakanin, yung sinapot, yung donut, ganyan po iniikot ko siya sa araw-araw. Tumutubo naman kahit pa paano. Kumikita naman. Pag 5 piso po, pinasa 7 pesos ko as yet. Pag 5 piso kuha ko, 7 pa ang pabili. Di may 2 piso ka. Pag yung donut naman po, 5.20 ang kuha ko, di binibenta ko na po as 5. May tubo akong 5 pesos. Yun.
sakripisyo lang talaga ano nay. Siyempre mayroong mga anak eh. Opo. Kahit pa paano yung mga dati mong anak sa unang asawa malalaki na sila. Opo, nag-aaral po. Nag-aaral naman. Sino man ang sumusuporta sa kanila sa pag-aaral? Yung asawa ko na po ngayon. Siya mismo? Opo. Nagpapaaral sa mga anak mo nung dati? Opo, siya na po. Yung college ko po, first year college, tapos yung isa ko pong anak, grade 6. Oo. Tapos yung lalaki ko talagang nag-stop po. Ayaw na ayaw niya talagang pumasok. Hindi ko po alam po anong kailan ayaw niya na pumasok. Oh. Sayang. Kasi ayaw na talaga niyang pumasok. Mm. Tapos yung panganay ko po talaga, yung tita ko talaga nagparal nung namatay yung asawa ko. Kaya yung isa rin sa nakatulong sa iyo, yung tita mo, sabi mo, yung tita. Opo, yung tita ko. Sino naman yung tita mo na yun? Kapatid po yun ang papa ko. Kapatid ng papa mo. Asa naman sila ngayon? Nasa Maoban, Quezon po. Ikaw ay taga rito o taga Quezon? Taga Quezon po. Taga Quezon ka sa Mauban. Mauban. Maraming doon, maraming negosyo langgunisa. Hindi ko Sa bira mga kasi uban. umuwi kami po doon. Yung anak ko ang Oh. umuwi dito time na gusto niyang umuwi. Hindi ka pa nakapasyal doon? Nakapasyal na po. Palagi man kaming umuwi pag gusto nung tita ko Hmm. na pumunta kami ng Maoban. Ano naman pamuhay ng tita mo doon ate para malaman natin? Yung tita ko po kasi, biyuda na rin. So, nagmagandang loob yung isa niyang anak na nakapangibang bansa. So, bali yun po ang tumutulong Yun, dun sa siya ang anak. tumutulong Siya po ang sa isa. nagpapaaral sa anak ko. Ayun. Siya po ang tumutulong na makapagtapos na po yung panganay ko para pag nakapagtapos yung panganay kong anak, matulungan naman yung mga Di ba kapatid sabi mo 6 ang anak mo doon sa dati? ko. Asan yan mga yon? Di ba yung isa sa Mauban? Yung isa po, nandun po sa pinsan ng asawa ko sa Cavite. Grade Cavite rin. Ibig sabihin hiwa-hiwalay sila, Opo, ano? nag-iwalay po sila nung time na ngayon ng kasi po, talagang naging maano po yung buhay namin nung Mhm. ngayong time pong kasi bumagal po yung hanap buhay namin. Hanap Pero buhay hindi lang naman po tubig, ano? totaling pinag-iwahiwalay ko sila, pinamigay ko. Kumbaga may magandang loob lang nung yung time kong anak na kinuha sila na pag-aralin doon sa Cavite. Pero sa akin pa rin po sila. Saan sa Cavite sila, Nay? Hindi ko masyado alam po kung saan sa Cavite yung pinsan ng asawa ko. Kasi malawak yung Cavite. Merong Cavite, merong Bago Cavite pa lang po City. yun, nag-transfer siya. Kasi gustong-gusto niya rin doon mag-aral kay auntie niya. Pero dati dito nag-aaral. Dito maliit pa lang po yun dito. Ngayon pa lang po, transfer po siya lang ngayon. Ayun, itong taon na ito. Opo, grade 4. Baligid po, ano? Ngayon pa lang po siya nag-transfer. Buwan pa lang. Ate, baka mapanood ng anak mo na yung nag-aaral doon sa Cavite. Anong mensahe mo sa kanya? ah, Anong pangalan ng anak mo na yun? Diyan na po. Bakit ka naiyak na eh? Sige lang po. Siguro naalala ni nanay yung siyempre yung kahirapan. Makahiwalay sila. Gusto po nilang makapagtapos. Kaya po, gusto nila makapagtapos. Kaya siguro, pero kung kaya ko rin naman po kahit pa paano. Kaso, sabi niya maraming alam po silang magkakapatid. Pero kahit po sila hiwa-hiwalay, palagi naman po ako naka-update sa kanila. Anong mensahe mo na sa anak mo na nandun sa Cavite ngayon? At dun sa Mauban? Ay, yung nasa Maoban ko po, alam ko sa anak ko po nasa Maoban. Talagang gusto niya po makapagtapos para pangarap po niya kasi makapangibang bansa kasi gusto daw po niya kanina bila ng sariling tirahan. Kaya po talaga nagsisikap siya makatapos. Pero kahit po nasa malayo siya, palagi pa ako sa kanya nagpapaalala na kahit sila nagkahiwa-hiwalay, hindi ko sila tinatakwil na anak ko. Talagang supportive pa rin po ako sa kanila kahit po nasa malayo sila. Andun yung suporta mo para sa kanila, Nay? Hindi mo wala. Palagi po ako naka-update sa kanila tuwing papasok sila sa school. Tinatanong ko kung nakauwi na. Meron ka bang contact sa kanila, Nay? Opo, mayroon po.
Ayun, yun ang maganda kasi kahit pa Palagi po, paano. araw-araw po ako tuwing umaga, good morning ako. Sabi ko, good morning, kumusta kayo, papasok na ba kayo? Sabi ko, ingat kayo. Ganyan lang po palagi paalala ko sa kanila. So ganun lang, Nay. Baka mamaya maparami yung iyak mo matatagalan tayo. Bago tayo magtapos, Nay. Ako nga pala si Kalinga po Salamat at saka po. si Juicy Vlog ang aking kasama. Mga salamat po talaga sa inyo. Inirepel ka sa akin, Nay. Ako yung sa Team Kalinga, si Andrino Vlog at Kalinga po aking Facebook o si Andrino Vlog. Kung gusto mong i-search or mag-message sa akin para kung paano matulungan ka. Sige po, Nay. Thank you Maraming po. salamat Thank you pa. po sa inyo. Thank you Sige po po. talaga. Okay. Ako po, sa totoo lang gusto ko po talaga ng puhunan sa pagtinda-tinda kahit na kaunti. So, mapabigyan ng kaunting puhunan. Kasi dati po tindahan po talaga po. Kaso siyempre po yung tindahan po, doon po kinukuha yung pagkain. Siyempre wala naman pong tatagal na pero baka po mayroong gustong magbigay kahit kaunti. Oo. So, tatanggapin ko po ng maluwag sa akin. Yun. Sige po, Nay, ha. Pag mayroon, Nay, babalik na lang kami dito pag mayroong gusto magpaabot ng tulong. Sige po, Nay. Thank you. So ayan po mga kalingap, mga kapatid, naiyak si nanay dahil nga sa kahirapan sa kailang sitwasyon ngayon. At nalaman natin mga kalingap, ang hanap buhay nila, yung asawa niya ay tubig lang, po. Sa tubig lang sila umaasa. Nagdi-deliver po sila ng tubig, 5 piso ang isang container. Biro nyo po mga kalingap, kung wala po ang tubig na ito, siguro po saan po makakarating ang tubig ng 5 piso, At sa trabaho po ni nanay, ayun nga, kahit pa paano nagpapataya daw siya ng waiting. Siguro po kahit pa paano po mga kalingap, mayroon po siyang yun nga sinasabi na pinapatama ng kanyang pagpapataya ng waiting. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong panonood. Kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna and Kalinga Prab, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. At sa mga sponsor, Ate Inday PB, maraming salamat. Kay Ate Doldo Mundon, kay MBHR, kay Ma'am MBHR, kay Miss Minali, at kay Miss Uzi at 50. Maraming salamat sa lahat ng mga kaibigan natin, mga supporters, mga subscribers. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At sa ating lahat ng mga kababayan natin na mga OFW, ayan, maraming salamat at mabuhay po kayo hanggat gusto. At maraming salamat sa lahat po ng mga kapanood. At nawa ipagpatuloy po ninyo ang tulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat kay Ninang Chen Star Diban at kay Ninang Vicky Asakawa Mix Vlog, kay Kumaring Elton sa Team Kalug. Maraming salamat sa Team Kalinga Pungkong Chapter. Yan, sa pamumuno ni Fi Durado. Maraming salamat po at sa Team Kalug. Shout out sa ating lahat sa mga yan, maraming salamat kay Ate Mimi Burr. Yan. God bless us all. Mabuhay po ang lahat ng mga viewers natin. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalinga po kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Ni minsan di na
nagdalawang isip na tumulong. Kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputi kang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan at makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May kalinga puse kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalinga para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May kalinga puse kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Isa ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Di ka napagod at di mo sila sinukuan. Salamat sa lahat, lahat ng sakripisyo mo. Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo. Laki sa hirap at palaging nagsusumika para makatulong sa mga mahirap. Lagi niyong tatandaan, may isang taong maglalaan